Diyos ating Panginoon. Awitan, purihin ang batong kublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas. Magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin nang may tuwa at galak, nang may tuwa at galak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita ng ating inang simbahan ang obispo at martir na si San Josaphat. Hilingin po natin ang kanyang panalangin at matutunawa tayo sa kanyang halimbawa na iniwan niya sa atin. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at matubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo. Maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Pagdasal natin ang mga may sakit. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pukawin mo sa iyong sambayanan ng Espiritu na pumuspos kay San Josaphat upang mag-alay ng kanyang buhay para sa mga tupa. Pakundangan sa kanyang panalangin, kaming mga pinagtibay ng Espiritu ring ito ay huwag nawang mag-atubiling mag-alay ng buhay para sa kapwa. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Mga hari, pakinggan ninyo ito at unawain. Mga namamahala sa buong daigdig, pag-aralan ninyo ito. Makinig kayo, mga pinuno ng maraming bansa. Kayo na ang ipinagmamalaki ay ang dami ng inyong mga nasasakupan. Ang pamamahala ninyo'y kaloob ng Panginoon at ang kapangyarihay mula sa kataas-taasan. Siya ang susuri ng inyong mga gawa at sisiyasat ng inyong mga panukala. Kung sa inyong pagiging tagapamahala ng kanyang kaharian ay hindi kayo magiging tapat, kung hindi ninyo susundin ang kautusan, at kung hindi kayo mamumuhay ayon sa kanyang kalooban, madali siyang paririto at parurusahan kayo ng mabigat na parusa. Walang katulad ang bigat ng parusang inilalaan niya sa mga namumuno at makapangyarihan. Ang mga aba ay kahahabagan at patatawarin, ngunit ang mga nasa kapangyarihan ay mahigpit na hahatulan. Ang Panginoon ng lahat ay hindi natatakot kanino man, gaano man siya kadakila. Siya ang may likha sa lahat, sa dakila at sa aba, kaya't pare-pareho lang ang tingin niya sa lahat. Ngunit mas mahigpit ang paghatol niya sa mga nasa kapangyarihan. Kaya mga hari, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang matuto kayo at nang hindi kayo magkamali. Ito ang mga banal na bagay at kung gagamitin ninyo sa paraang banal, kayo rin ang magiging banal. Pag natutunan ninyo ang mga aral na ito,
May pagtatanggol ninyo ang inyong sarili sa araw ng paghuhukom. Kaya nga, pahalagahan ninyo ang aking mga aral. Unawain ninyo ito at kayo'y matututo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magbangon ka, poong Diyos, upang tanan ay masakop. Magbangon ka, poong Diyos, upang tanan ay masakop. Bigyan ninyong katarungan ang mahina at ulila, at huwag ninyong aapihin ang mahirap at may dusa. Ang marapat na tulungay ang mahina at mahirap. Sa kamay ng masasama, sila'y dapat na iligtas. Magbangon ka, poong Diyos, upang tanan ay masakop. Ang sabi ko, kayo'y Diyos, anak ng kataas-taasan. Ngunit tulad nitong tao, lahat kayo'y mamamatay. Katulad din ng prinsipe, papanaw ang inyong buhay. Magbangon ka, poong Diyos, upang tanan ay masakop. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nang makita sila ay sinabi niya, umayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus, nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig at humayo sa iyong lakad, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak sa pagdarasal sa kaniyang anak upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating binasang Ebanghelyo ang pagkapagaling na ginawa ni Kristo sa 10 ketongin. At narinig po natin na inutusan niya ang mga itong magpakita sa mga saserdote. Ang tanong ay, bakit? Well, basically, ito po kasi ang protocol na ibinigay ng Diyos, particularly sa Book of Leviticus, chapter 13 verse 2 and chapter 14 verse 2, na nagsasabing ang mga pare were the authority. Silang may kapangyarihan na mag-diagnose, mag-confirm kung ang tao ay may ketong. Sila rin ang may kapangyarihan para mag-isolate, magtaboy sa mga ito. But then sila rin ang may kapangyarihang magsabi na ito ngang ketongin na ito ay magaling na at pwede nang incorporate again sa kanilang komunidad. Sa madaling sabi, ang mga saserdote ang parang mga Department of Health dati. Okay. So nagpakita sa mga saserdote yung mga ketongin pinagaling ni Kristo. Alam po ninyo, sa mahabang panahon, hindi ko masyadong pinapansin ang detaling ito sapagkat naisip ko na ito naman talaga ay protocol. Until I realized, hindi naman mag-uutos si Jesus ng walang malalim na kahulugan eh. Besides, sipin po ninyo di naman din masyadong importante sana. Dahil kahit na hindi i-declare ng isang saserdote na ang isang dating may ketong ay magaling na, hindi naman ma-i-deny na siya ay magaling na, lalo pat wala nang makikitang pagkaagnas sa katawan niya. Diba? On the other hand, baka
maging kaduda-duda pa nga ang sasabihin ng isang saserdote na magaling ng isang may ketong kung may diferensya pa rin makikita sa kanya. At tulad ng halimbawang kaibigan ko na dati nagpa-layo po. Nang makita ko medyo mataba pa, umanda ng pagiging taklesa ko. Lalong-lalo na nang pinagyayabang niya, okay na daw, sexy na daw siya. Sabi nga daw ng doktor sa kanya, ang laki na ng binaba ng timbang niya. Alam niyo, naitanong ko, nagpa-live po ka na niya? Yan na yan. Naku, ang tingin sa akin para kung gusto kong lamunin. But seriously, ang mas mahalaga kasing confirmation ay yung ebidensya kaysa sa confirmation ng kung sino mang iba. Di ba? Kaya para lang sa akin, hindi na ganong mahalaga na sila ipakita pa sa sacerdote. Pero ito'y inutos pa rin ng Panginoon sa kanila. More than this, na-realize ko rin, teka, kailan nga ba may gumaling sa ketong? Bagong eksenang ito sa Ebanghelyo na yung 10 ketong na ipinagaling ng Panginoon. Kasi kung titingnan po natin, pag-aaralan po natin ng Biblia, ang mababanggit lang ng mga personalidad na gumaling sa ketong, pinagaling ng Diyos, si Naaman at si Miriam. Yun lang. At ito'y nangyari sa Old Testament. Nangyari ang eksena sa Ebanghelyo, New Testament na. Okay? So, tingnan po niyo yung punto ko, yung picture na ang huling gumaling sa ketongin ay si Naaman at si Miriam, Old Testament. Tapos yung eksenang ito na sa Ebanghelyo, mga ketong na pinaguling ni Kristo. Ang pagitan po ng Old Testament at New Testament ay mayroong higit 400 years. Ganon katagal na walang gumagaling sa ketong. Sapagkat wala naman talagang gagaling sa ketong malibang pagalingin sila ng Diyos, ng ating Panginoon. Kaya naisip ko lang din, napakahalaga ng sinabi nito ni Jesus sa mga ketong yung kanyang pinagaling. Dahil gusto niya malamang na maniwala sa kanya ang iba. Lalong-lalo na yung mga kontra sa kanya. Di ba? Ang mga saserdote, ang isa sa mga numero 1 kontra sa kanya. And so imagine yung reaksyon ng mga saserdote nang ang 10 ketongin na ito ay nagpunta sa kanila para pasuri at pa-declare na magaling na. Malamang, hindi alam ng mga saserdoteng ito ang kanilang gagawin. Na para bang, teka, ano nga ba yung protocol? Ano nga ba yung gagawin ko? Ano nga ba yung sasabihin ko? Paano nga bang pag-usuri ang gagawin ko sa inyo? Paano nga bang pag-declare? Ano nga bang ritual ang gagawin ko? Kasi nga, hindi sila sanay. Wala namang kaso ng may ketong na gumaling Wala silang na-encounter na gano'n for many years. And sa palagay ko, they have never imagined that in their lifetime, they would encounter such a thing. But more than that reaction, sa palagay ko, naramdaman ng mga sacerdote noon, yung reaction na, teka, papaano at bakit nga ba kayo gumaling? Siyempre sasabihin ng mga pinagaling, dahil kay Jesus, siyang nagpagaling sa amin. And so I'd like to imagine, ano kaya ang mas naging reaction pa ng mga saserdoteng ito? Hindi lang pagkataranta dahil hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin, kundi pananampalataya sana, pagtitiwala sana, belief sana na si Jesus ay Diyos ngang talaga. So what's my point? Isa sa mga pinupunto ng ating mabuting balita sa araw na ito, mga kapatid, ay yung katotohanan, yung mga blessings na ibinibigay ng Panginoon sa atin, lalong-lalo na yung mga matitinding blessings, mga bonggang blessings, katulad ng pagkaahon sa naghihingalo ng kabuhayan, paggaling sa napaka-malubhang karamdaman, pagka-solve ng matinding problema ng pamilya, pagkasalba sa seryosong kapahamakan, etc. Lahat ng ito ay meant not just for us to believe in God, to believe in His power, to believe in His love. Ito rin ay meant para sa iba upang maniwala sila na ang Diyos ay makapangyarihan at mapagmahal pa rin talaga. Batay sa biyayang tinanggap natin mula sa Kanya. O di po ba, yan ang madalas na narinig natin at isa rin sa malaking dahilan kung bakit nag-flourish at hanggang ngayon ay patuloy na nananatili yung mga charismatic community, yung mga sharing na ito yung ginawa sa akin ni Lord, ito yung milagrong nangyari sa akin, ito yung sitwasyon na kinalagyan ko kung saan ako inahon ng ating Yun Kasi dahil doon,
marami ang nananampalataya lalo sa Panginoon. Dahil doon, mas nagiging buhay ang pananampalataya ng taong namamanglaw na dahil sa problema, na para bang maiisip niya na kung nangyari ito sa taong ito, walang dahilan na hindi gawin ito para sa akin ng Panginoon ko. Mga kapatid, hindi natin kinakailangan mag-witnessing sa mga Christian communities para dito. Sa mga pinagtatrabahuhan natin, sa mga lugar na kinaroroonan natin, lalo na sa tahanan natin. May mga tao dyan na nawawalan ng pag-asa. May mga tao dyan na nanghihinang pananampalataya sa Diyos. Sana in one way or another, makapag-share tayo sa kanila ng kadakilaan ng Diyos at pagmamahal niyang naramdaman natin sa ating buhay upang in a way, encourage natin sila. Sapagkat sigurado ko na marami ding mga pagkakataon na ano man ang pinagdaraanan nila, mas matindi ang mga pinagdaanan natin sa kanila. Ang tanong ay, ito po ba ay nagawa na natin? Baka hindi pa. O ang tanong ay, kailan yung huli? Baka matagal na. Baka natatabunan na rin ng iba natin na mga problema. Kung kaya't ang pananampalataya natin sa Diyos ay parang namamanglaw na rin tulad ng pananampalataya ng iba. Brothers and sisters, I understand na hindi naman araw-araw nakakakuha tayo sa Panginoon yung bonggang-bonggang milagro. Also, araw-araw, yung buhay pa lang natin ay may kukonsider ng isang bonggang milagro. Pero kung ang iniisip natin mga bonggang milagro na worth mentioning sa ibang tao para mapalakas ang loob nila, ay yung katulad ng mga milagrong sinabi ko kanina, sa palagay ko naman kahit hindi araw-araw tayo nakakatanggap ng mga ganong klase ng milagro, ay hindi naman naaabot sa daang taon yung pagitan na ito'y naranasan natin noon at yung sitwasyon natin ngayon. I mean, siguradong marirecall natin yun. Siguradong marirecall natin yung mga pambihirang ginawa para sa atin ng Panginoon. Yun ang i-share natin sa iba. Yun ang patunayan, panindigan natin sa kanila. Nagpapasalamat po ako sa Diyos sapagkat nagagamit niya ang ilang mga sermon ko para inspire kayo, para iparamdam sa inyo na ang Diyos ay mapagmahal, maawain at makapangyarihan, mabuti sa lahat. Pero pakatandaan po natin yung sinasabi sa atin ni San Pablo sa 2 Corinthians 3:2-3. Ang sabi doon ay tayong lahat ay mga sulat, mga letters ng Diyos. Pero hindi tayo gawa sa tinta sapagkat tayo ay sinulat ng Diyos hindi sa tapyas ng bato, kundi isinulat tayo ng buhay na Diyos sa puso ng bawat tao. Sa madaling salita, tayo ay pupwedeng paghukutan ng pag-asa ng ibang tao, lalo ba't hindi natin buburahin sa ating alaala ang mga sinulat na milagro ng Diyos sa buhay natin. Nawa ito ipabasa natin sa iba. Nawa ito ay maibahagi natin sa iba. Patuloy po nawa nating ipaunawa sa bawat isa na buhay ang Diyos at siya ay patuloy na kumikilos. Ang buhay natin therefore ay maging buhay na pasasalamat sa kagandahang loob sa atin ng buhay na Diyos. Maisabuhay nawa po sana natin ang sinasabi sa Salmo na I will forever proclaim the love of the Lord. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo Alam kong di ringgit ng Diyos ang samo ko.
ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Umikit tayo. Panginoon, kung magpapakatotoo lang talaga ako, hindi ko maitatanggi na naging napakabuti mo sa akin. Siguradong meron akong maibibigay na pagkakataon na naramdaman ko ang pagmamahal mo, ang awa mo. Tulungan mo po akong manatiling nakasulat sa puso ko ito, nakaukit kahit sa isipan ko. Nang sa gayon, ano man ang dumating na pagsubok sa akin, babalikan ko ito. Dahil hindi ka naman nagbabago. Kung minahal mo ko noon, mahal mo pa rin ako ngayon. At hindi ito magbabago hanggang sa wakas ng panahon. Ito rin sanang maibahagi kong katotohanan sa iba. Hallelujah! Tulungan mo akong makapag-share sa kanila. Hallelujah! Tulungan mo ako na maibahagi ito sa kanila. Siya ay muling babalik sa akin. Tulungan mo ko na maging convincing ang mga sasabihin ko. Ikaw ang kapangyarihan nito. Hallelujah! Dahil ang kabutihan mo ang siyang i-share ko. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung mahal niya ang iba, walang dahilan para hindi kanya mahalin. Pare-pareho niya tayong anak at pare-pareho para sa atin. Namatay at muling nabuhay ang kanyang bugtong na anak. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung ang buhay niya ay naibigay niya sa iyo, anong hindi niya kayang gawin para sa kabutihan mo? Kung lalapit kay Jesus, ibinibigay niya sa iyong lahat, ibigay mo ang lahat ng pagtitiwala. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakinanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ng alay ay narito po, ang alak at tinapay dala sa altar mo. Nga'y magiging tunay, dugo mo't katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay, ngayon ay sisimlan, ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Sama po natin sa intensyon ang pagdiriwang ng kaarawan ni Georgia Marie Zafir. Manalangin tayo pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ito ay gawin mong mapuspos ng iyong pagkapala
at kami gawin mong matikip ng pananampalatayang di magigitla na pinanindigan sa pagdanak ng dugo ni San Josaphat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Josaphat ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Sa mga panalangin kailang iniukol kaisa ng bayan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipaan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inihali namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simpahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa, nilayo naming Papa ni Janice na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasan. Saglit natin ipagdasal ang ating mga kakilala, minamahal na yumao. Gayon din ang mga walang nakakaalala. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Mga ipagdiwang nawa namin ang pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa duso, at ihagya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng Mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Palad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang tuwid na landas ay inihanda, pag-asa ay iyong ipinunla. O Kristo, aming Panginoon. Pag-ibig mo'y panghabang panahon.
pag-ibig mo'y panghabang panahon. Hari kang laging tumutugon, hari kang panghabang panahon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na ito ay magdulot nawa sa amin ng espiritu ng katatagan at kapayapaan upang ayon sa halimbawa ni San Josaphat, kami ay kusang maglaan ng aming buhay sa ikararangal at kapagkakaisa ng iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa kaganda loob mo'y tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong isa'y huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang iyang, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, kapagkasundo ng mga makasalanan, ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis. Pagsintang sa kalinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal